Hmm. nangyari. And then being in a faith-based community, parang ang question mo kaagad ay, "What's wrong, Lord? May kasalanan ba akong ginawa? Mm. Kasalanan ko ba 'to? Punishment ba 'to sa Mm. akin?" So, yung mga gano'ng bagay, Ma 'no? ma ma mapapa-flashback ka bigla, oo. Correct. So, ko-questionin mo yung sarili mo, eh. Hmm. Ko-questionin mo yung ano mo, yung ginawa mo before, ko-questionin mo everything. And then medyo nag-usap din kami nung wife ko, same din sa kanya. Questions na rin na gano'n. Mm. Parang hindi ba compatible ang genes natin? Ba't ba before tayo nagpakasal nagpa-check Nagpa-check muna muna. Sa tayo? mayayaman kasi anong tawag dun? Saan? Yung chine-check yung DNA ng ano. Kalimutan ko yung term, eh. Parang Pero ano, sa genetic dev side. counseling. Oo, may ganun na eh. Oo. So parang gano'n, medyo gano'n na yung conversation namin. And then plus yung mga outside voices din na parang yun this and that, ganong mga bagay. And to be honest, during that time, it's very hard for us, especially sa akin kasi father and then firstborn. Hindi mo alam kung hanggang kailan to na hindi siya magsasalita. Forever ba to? Hindi na ba siya magiging functional? Things like that. Medyo hindi na bothering sa akin personally. And then siguro comfort lang din na meron ding mga nasa community na somehow ay background ay psychology. So they advise us na baka okay sa inyo na ipa-therapy nga kahit na wala pa yung DepEd, kahit wala pa nga yung diagnosis niya, pwede naman daw ipa-therapy. So, yun yung medyo intervention na ginawa namin during that time. Medyo, I think late na ng konti kasi nasa 2 years and a half na siya nun eh. Nung dinala na namin sa AVA. Pero medyo Hindi, medyo early pa siya, yun. Early pa. Early pa Oo. siya. Ang late intervention talaga, 7. Yan. Yes. So yung mga Oo. 2 years old, nandun pa kasi sa Nasa early pa naman yun. Early. Super early lang siguro yung mga 6 months and Okay, all. okay. Pero early pa naman po yun. Alright, oo. So, early pa pala kami, Oh. no? Akala namin kanina late, pero early pa siya. Kala ko Oo, nga good, malaki good. na eh. Oo. Oo. So, ayun. Malaki yung na itulong nun sa development talaga niya. Kasi during that time, nawala yung tantrums niya. Kasi na-regulate yung niya, yung emotion. So, parang doon din sa AVA, tinuruan din kami ng mga therapists or teachers na pagka ganito yung reaction niya in specific situation, these are the things that you can do para medyo mag-subside yung emotion niya or yung tantrum niya. And then, malaking bagay din yung tinuruan kami na i-incorporate yung daily activities ng bata sa kung paano ma-develop yung behavior. So, ganun yung nangyari. So, yun lang. Sinunod namin everything. Oo. As in, naging by the book kami. Oo. Na, okay, may list pa kami niyan, may checklist pa kami. So, ito yung sinabi sa atin. And then, nakita namin, kunin namin yung notebook namin. Anong nga bang sabi dito? And then, yun yung ginagawa Parang may rule namin. book kayo. May rule book Oo. kami, kumbaga. So, yun yung nangyari. Tapos, plus, during that time din, pinanganak din yung second namin. Oo. Sundan pala. Nasundan siya agad. Ilang years yung Gap nila. Almost 3 years yung gap nila. Technically 2 years and 7 months, I think. Oo, medyo Patry ganun. na yun. Almost 3 years. Ayun, nakatulong din yun. Kasi nga, as I said earlier, na parang wala naman siya kasama, wala siyang kausap, I'm working, yung wife ko. And then, during that time, yung wife ko rin, nag-resign na rin sa work. Oo, nung paglabas ng second baby namin. So, mas tumutok talaga. Mas tumutok talaga siya. And plus nga, yung pagdating nung kapatid, yun medyo may mga conversational na sila. Tapos lumalaki na silang magkasama, may kalaro na siya. So nagkakaroon na ng little by little nakikita na namin yung development sa socialization niya. Tapos, ang nangyari, yun, 2023, talaga namin siya napacheck sa DepEd. So inabot ng 2 years? Think more than. Oo. Kasi around 2021 ng January yung initial na parang Tumawag kayo. tumawag kami. Tapos around November ng 2023 na. Pa 3 years Grabe. na. Nakapag-DepEd. Ganun talaga. Pero- ano. Maganda yung advice na kahit na wala pa yung sa DepEd. Ipa-therapy. Kasi paano ba ginagawa ang program, hindi naman din siya parang diagnosis-based. Hindi naman. More on, ayun nga, way back before, sinasabi rin namin yun sa mga parents, even sa mga personal na nakakilala, talaga na very vital naman yung diagnosis. However, if ever din naman kasi nawala,
possible, 'di ba? Hindi naman din palagi yun kasi though may ganun tayo mindset na kapag nagpa-check tayo, na hindi mo alam, dapat nga ayaw mo diagnosis pero hindi ka naman magpapa-check kung walang something. Correct. Pero nonetheless, important yun. Tama yung naging advice. Swerte nyo rin sa community nyo kasi hindi, kung wala pa talaga, since ginawa nyo naman sa inyo yun, maganda pa rin na magpa-therapy. Focus pa rin naman kung anong concern. For So, behavior. and yung data naman, kumbaga, yung direction and all, sa inyo pa rin naman manggagaling. Right. So, may basis pa rin naman. So, mag-work pa rin siya, which in your case, nag-work naman. Tsaka may assessment din sa BT. Oo, So, meron kung naman. sino yung teacher na nag-handle or yung case manager, sila din naman yung nag-a-assess diba? So, parang chine-check din nila yung fine motors, gross motor, Oo, diba? meron din naman Checklist. Oo, checklist. Mga areas na rin talaga. So, they're Hindi lang sila working pwede mag-diagnose. hand in Oo. hand. Oo. Yeah. Hindi lang sila makakapag-diagnose but they have the eye to see kung ano ba yung dapat mga targetin. Plus, yun nga, yung mga sasabihin nyo pang observations. Yun. So, nung na-diagnose na, so nagpunta na kayo doon and then nagkaroon na siya ng talagang parang may closure na. Right. Oo. So, paano nyo siya na-receive as mag-asawa? Going back, syempre medyo may ano ka na idea ka na na possible ganun nga. Pero when reality hit you, Mm. iba pa rin pala talaga. Iba pa rin na narinig mo na doon sa doctor na ASD and then level ganito. By the way, level 2 siya.